Amen. Praise God. Tayo tuloy-tuloy na po, minamahal. Dadako na po tayo sa ating pakikinig o pag-aaral ng banal na salita na ating pinalapay ni Jesus. Bilang pagbibigay galang po sa banal na salita na ating pinalapay sa akin po hinihiling, minamahal. Tayo muna po ipanandali po tumayo, minamahal. At narito po, akin na po ibinibigay po pagkakataon sa ating beloved preacher, Greg Mascareñas. Amen. Praise God. Praise the Lord. Po nating dakilang Diyos. God bless you po sa ating beloved preacher, Brother Lando. Po nating malapay noon. Tayo po ay manalangin manamahal. Ating pong hingiin ang gabay ng ating dakilang Diyos na tayo po ay muling samahan ng ating malapay noon. Praise God. O mapagpalaming Diyos sa aming pinakamahal na Jesus, kami po ay muli nagpapasalamat malapay noon sa dakilang ganitong palbing ito pinagkaloob mo sa amin. Muli kaming pinagsama-sama upang kaway aming sambahin, pasalamatan, dakilaan ni marilag na pangalan. Salamat po, malapay noon, sa bawat yugto ng malagawa na yung pong pinagpala, malapay noon. Mula sa aming pag-aawitan, sa mga masayang awitin, sa malamayan na awitin. Ganoon din po sa mga patutuo na patuloy po na napapakinggan, na nagpapatunay na ikaw, Diyos na buhay na pinaglilingkuran, maging sa pagbibigyan na siyang susi ng pagkapala, na dito mo pinagpalang yung mga anak, malapay noon, hallelujah, na sa mga pangakong siksikliglig, umaapaw, ang makakamtan nilang pagpapala, higit sa lahat sa spiritual na pagpapala, dakilang Diyos. At narito kami sa pag-alba, salita sa ganak, yung wala akong magagawa. Umaasa lang po ng karunungan nagmumula sa iyo. Ilagay mo sa aking malabi masalita. Taglay po ang pag-imot kapangyarihan, pagpalaan bawat sang narito, at anumang mga pagkukulang namin, ipagpatawad mo po, dakilang Diyos. At sa unat panalangin po namin ginagalang Evangelista Rizal Olmeda, sama-sama namin pinapalayas lahat ng gawa ng kaaway, demons of doubts and belief. Cast out in Jesus' name, cast out in Jesus' name. Hallelujah! Praise the Lord. Praise the Lord. Puro natin dakilang Diyos, tayo po'y makaupo manamahal, at tayo po'y mag-aral ang salita ng ating dakilang Diyos, ang pinakamataas na pagpuit, pagsamba, paglahati, ay naukol lamang sa ating pinakamahal na pa Jesus. Praise the Lord. Dobling paggalang po na mahal sa ating beloved parents in the Lord, sa ating beloved Pastor Rista Dalmida, the end-time prophet of God, at ganoon po naman ating inalalamot at aral na iniwan sa atin, na ating beloved son Pastor Lina C. Almeida, sa kalma beloved children, sa lahat po natin beloved co-workers, sa ating pong beloved ordained preacher, at sa ating mga beloved preachers manamahal, sa inyo pong mga kapatiran, sa lahat po natin pong mga awit manunugtog, sa lahat po natin pong mga live webcast viewers throughout the world, mapagpalang gabi na po, praise the Lord, sa bawat isa atin. Puri natin malapay noon, at tayo po tuloy-tuloy na po, at tayo po mag-aral ng salita ng malapay noon. Dito po sa ating pong sa Lucas po 9:56 hanggang sa 62. Ito po ang ating pong magiging paksa, minamahal. Dito po sa Lucas Kapitulo 9, ang talata ay 56 hanggang 62. At sila'y nagsiparoon sa ibang nayon, at paglakad nila sa daan, ay may nagsabi sa kanya, "Susunod ako sa iyo saan ka man pumaroon." At sinabi sa kanya ni Jesus, "May mga lungga ang mga sura, at ang mga ibon sa langit ay may mga pugad, na tapat ang anak ng tao ay walang kahiligan ang kanyang ulo." At sinabi niya sa iba, "Sumunod ka sa akin." Natapos siya ay nagsabi, "Panginoon, tulutan mo muna ako makauwi at mailibing ko ang aking ama." Natapos sinabi niya sa kanya, "Pabayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling mga patay. Natapat yumaong ka at ibalita mo ang kaharian ng Diyos." At ang iba naman nagsabi, "Susunod ako sa iyo, Panginoon. Natapat pabayaan mo ako magpaalam muna sa aking sa mga kasangbahay ko." Natapat sinabi sa kanya ni Jesus, "Walang taong pagkahawak sa araro at lumilingon sa likod ay karapat-dapat sa kaharian ng Diyos." Amen. Amen. Palapakan mo natin ating malapay noon. Everybody say, praise the Lord. God bless po sa ating beloved preacher, Brother Lando. Ang Diyos po magpala sa kanya pong banal na salita. Atin pong paksa, manamahal, total, pamagasan po natin, manamahal, ating pagpaksa, total commitment, manamahal. Alam niyo po, manamahal, yung commitment, ito po ay agreement po natin sa ating dakilang Diyos, o kaya pledge, manamahal. O ang ibig sabihin, manamahal, yung agreement natin sa malapay noon, o kaya pledge, manamahal. Sabi ng talatang ito, manamahal, nating nabasa, manamahal, at sila ay nagsiparon sa ibang nayon, at paglakad nila sa daan ay may nagsabi sa kanya, "Susunod ako sa iyo saan ka man pumaroon." Manamahal, ito po, manamahal, ang
sinabi ng alagad ng ating dakilang Diyos, na saan man daw po pumaroon, minamahal, ang ating dakilang Diyos, susunod po sila. Minamahal, susunod siya. Minamahal. Ngunit ang sabi ng ating dakilang Diyos, minamahal, sinabi niya, at sinabi sa kanya ni Jesus, may mga lungga ang mga sura, at ang mga ibon sa langit ay may mga pugad. Datapwat ang anak ng tao ay walang kahiligan ang kanyang ulo. Minamahal, napakahirap, minamahal, sapagkat ang pagsunod sa ating dakilang Diyos ay napakahirap. Amen? Kasi minamahal, ang ating malapay noon, siya ay wala pong kahiligan. Pag dumating sa pagsubok ang Kristiyano, minamahal, pwede na siyang uurong. Amen? Kaya sinabi ng malapay noon, minamahal, sa talatang ito, at sinabi sa kanya ni Jesus, may mga lungga ang mga sura, at ang mga ibon na sa langit ay may mga pugad. Datapwat ang anak ng tao ay walang kahiligan ang kanyang ulo. Ibig sabihin, minamahal, talagang may mga pagsubok na daraanan ang Kristiyano. Amen? Kung ang ating dakilang Diyos, minamahal, habang siya nangangaral ng Ebanghelyo, minamahal, siya ay inuusig. Sa kanyang pangangaral ng ating malapay noon, inuusig siya. Nakakaranas siya ng gutom, hirap, minamahal, uhaw. Minsan, minamahal, ang mga Kristiyano, pag dumanas ng mga ganitong bagay, may goodbye na kaligtasan. Ayaw na malapay noon ang minamahal, lilingon-lingon, minamahal, o kaya urong-sulong na paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Kailangan pag binigay na natin ang ating buhay sa malapay noon, tuloy-tuloy na po yan, minamahal. Amen? Everybody say praise the Lord. Kasi pag umurong tayo, may kapahamakan. Amen? Everybody say praise the Lord. Ang sabi nga ng ating dakilang Diyos, kung ako'y pinag-uusig, sabi ng malapay, kayo man din ay uusigin din. Amen? Minsan makakaranas ka ng masarit-saring salita na masasakit, minamahal. Ganyan ang buhay natin bilang isang mananampalataya. Kaya nga pinauna ng malapay noon, wala siyang unan. Kung ang ibon may pugad, mayroon silang tulugan. Minamahal. Kung ang minamahal, praise God, ang sabi ng malapay nun, kung ang sura, minamahal, ay may lungga, minamahal, ang ating dakilang Diyos, wala siyang permanent address. Amen? Ganon din po ang mga mananampalataya ng ating dakilang Diyos. Dadanas ng mga pagsubok, kahirapan, pag-uusig. Palakpan muna natin ating malapay noon. Everybody say praise the Lord. Ayaw ng ating dakilang Diyos na patay-sindi na paglilingkod. Amen? Yung urong-sulong, minamahal, ang gusto ng malapay noon, laging sumusulong kahit nabibigo, kahit manual may pagsubok na dinaranas, susulong pa rin ang Kristiyano, sapagat wala tayong ibang hangad, minamahal, kundi yung kaligtasan at buhay na walang gan. Kung ibig niyong sumunod sa akin, minamahal, sabi ng ating dakilang Diyos, kailangan sundin natin ang kanyang tinig. Amen? Everybody say praise the Lord. Matibay na kasunduan, hindi pwedeng baguhin, minamahal. Sapagkat, minamahal, pag binago natin, tayo po ang mapapahamak. Amen? Maraming Kristiyano, minamahal, na followers ng ating dakilang Diyos. Dumating sa kanila ang kahirapan, pagsubok, umurong na sila. Ang sabi ng malapay noon, siya nga ay walang pong kahiligan ng kanyang ulo. Amen? Talagang mahirap. Kaya nga sabi ng talatang ito na mahal na nabasa natin, sa 59, at sinabi niya sa iba, sumunod ka sa akin. Datapwat siya'y nagsabi, Panginoon, tulutan mo muna akong makauwi at mailibing ko ang aking ama. Kaya na mahal, pag
ang isang Kristiyano, minamahal, talagang urong-sulong, minamahal. Sabi nga, hayaan mo muna, pag dumating na yung minamahal, pagsubok, pwede ba malapay noon? Time first muna. Amen? Pahinga muna ako. Amen? Ayaw na malapay nun yun. Amen? Everybody say, praise the Lord. Kaya nga, sabi ng talatang ito, datapwat sinabi niya sa kanya, bayaan mong ilibing ang mga patay ng kanilang sariling mga patay, datapwat yumaon ka at ibalita mo ang kaharian ng langit. Amen? Kailangan, minumahal, bilang mananampalataya ng ating dakilang Diyos, may pagsubok o may pagpapala, patuloy nagbabahagi ng salita ng ating pinakamahal na Paisos. Palakpakan natin ang ating malapay noon. Everybody say, praise the Lord. Kaya, minumahal, ang sabi nga ng 62, datapwat sinabi sa kanya ni Jesus, walang taong nag-aararo, pagkahawak ng araro ay lumilingon sa likod, ay karapat dapat sa kaharian ng langit. Kaya minamahal, minsan, pag sa pangangaral ay medyo mabigat para ituwid ang iyong mananampalataya, tay ka muna. Amen? Teka muna, minamahal, hinto muna ako. Minamahal, sinabi ng talatang ito, minamahal, pag isang Kristiyano urong-sulong o kaya minamahal, lilingon-lingon, tinitignan lahat ng bagay, minamahal, hindi siya papasok sa kaharian ng langit. Amen? Palakpakan mo natin ang dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Ayaw na malapay ng patay sindi. Katulad ng switch, patay, sindi, ayaw ng malapay noon. Amen? Sabi ng Acts 2:42 hanggang 47, basahin po natin. Dito po sa Gawa, Kapitulo 2, talatang 42 hanggang 47. At sila'y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa mga pagsama-sama sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga pananalangin. At ang takot ay dumating sa bawat kaluluwa at ginawa ang maraming kababalaghan at tanda na sa pamamagitan ng mga apostol. At ang lahat ng mga nagsisisampalataya ay nangagkakatipon at lahat nilang pag-aari o pag-ari ay sa kalahatan. At pinagbili nila ang kanilang mga pag-aari at kayamanan at pinamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. At araw-araw sila nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo at sa pagkaputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay. At nagsisikain sila ng kanilang pagkain na may galak at may katapatan ng puso. Nangagpupuri sa Diyos, nangagtatamo ng paglingap ng buong bayan at dinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yaong nangaliligtas. Amen. Palakpakan natin ating malapay noon. Everybody say, praise the Lord. Minamahal, itong talatang ito, sa panahon ng mga apostol, minamahal, mayroon po silang matibay na kasunduan. Minamahal, nasabi ng 44, and all that believed were together and had all things common. Minamahal, lahat ng kanilang pag-aari, minamahal, ay kalahatan na. Minamahal, ayaw ng malapay noon, pag binago mo ang kasunduan, hindi po malulugod ang ating dakilang Diyos, mayroon pong kapahamakan. Katulad ni Ananias, minamahal, at si Sapphira, minamahal, na mag-asawa, minamahal. Nagligid sila na isang bahagi, minamahal. Na kanilang pinagbintahan ng lupa, minamahal, binago nila yung kasunduan, minamahal. Kaya nga sila'y napahamak. Amen? Everybody say, praise the Lord. Pag mayroon na pong agreement o kaya pledge, minamahal, hindi na po talaga pwedeng baguhin. Mayroong kapahamakan yan. May mga ibang kapatiran minsan, minamahal, nagpe-pledge sila sa malapay noon, pag nabinta ang aming pong property, minamahal, ibigay namin ang kalahati, minamahal. Pagdating na nabinta, minamahal, ibigay na lamang 20%.
hindi pa rin malugod ang Diyos. Kahit ibigay mo ang 20%, hindi malulugod ang malapay noon. Lahat, manamal, aalisin yan ng ating dakilang Diyos. Amen? May kapahamakan dyan. Kaya kung ito po, manamahal, ay pinangako mo na, manamahal, hindi mo na po pwedeng baguhin pa. Kung ibinigay mo na ang iyong buhay, hindi mo na po pwedeng, manamahal, bawiin pa, manamahal. Amen? Everybody say, praise the Lord. Sapagkat pwede tayong mapahamak. Amen? Everybody say, praise the Lord. Basahin po natin, Acts 5 verse 1 hanggang 11. Dito po sa Gawa Kapitulo 5, talatang 1 hanggang 15. Hanggang 11. Dato po at isang lalaki na tinatawag na Ananias, nakasama ng kanyang asawa si Sapphira, ay nagbili ng isang pag-aari. At iniligid ang isang bahagi ng halaga na nalalaman din ito ng kanyang asawa. At dinala isang bahagi at inilagay sa mga paanan ng mga apostol. Natapot sinabi ni Pedro, Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso upang magsinungaling sa Espiritu Santo at upang magligid ng isang bahagi ng halaga ng lupa? At na niyaoy nananatili pa, hindi pa gayaoy nananatiling iyong sarili at na may pagbili na, hindi pa nasa iyo rin kapangyarihan? Ano't inisip mo pa ang bagay na ito sa iyong puso? Hindi ka nagsinungaling sa mga tao kundi sa Diyos. At lang marinig na Ananias ang mga salitang ito, ay nahandusay at nalagot ang hininga at sinidlan na malaking takot ang lahat ng nakaririnig nito. At nagsitindig ang mga kabinataan at siya'y binalot at kanilang dinala siya sa labas at inilibing. At may 3 oras ang nakaraan nang ang kanyang asawa na di nalalaman ang nangyari ay pumasok at sinabi sa kanya ni Pedro, sabihin mo sa akin kung ipinagbili ninyo ng gayon ang lupa. At sinabi niya, oo, sa gayon. Datapot sinabi sa kanya ni Pedro, bakit kayo nakasundo upang tuksuhin ang Espiritu ng Panginoon? Narito, nasa pintuan ang mga paan ng mga nagsipaglibing sa iyong asawa at kanilang dadalhin ka sa labas. At pagdakay nahandusay sa paanan niya ang babae at nalagot ang hininga. At nagsipasok ang mga kabinataan at sumpungan siyang patay. At siya'y kanilang inilabas at inilibing siya sa siping ng kanyang asawa. At sinidla na malaking takot ang buong iglesia at ang lahat na nakarinig ng mga bagay na ito. Amen. Palakpakan natin ating malapay noon. Everybody say, praise the Lord. Kaya na mahal, marami pong mananampalataya ang napapahamak. Hindi nila alam minsan ang dahilan. Kasi manamahal, yung pong pledge nila sa malapay noon, yung pangako nila sa malapay noon, yung total commitment nila sa malapay noon, manamahal, binago nila. Amen? Minsan yung mga awit, manamahal ng ating dakilang Diyos, iniwanan nila ang kanilang tungkulin. Amen? Pag ang ating malapastor siguro, kung iniwan niya ang tungkulin niya noon, sa hirap na kanilang dinanas, manamahal, sana, manamahal, wala tayo ngayon. Ang mga naunang mga preachers natin, kung iniwan nila ang kanilang tungkulin, sumuko sila, manamahal, wala sanang ginamit na katuwang ng ating mga pastor sa pangaral ng Ebanghelyo. Nagtiis sila. Napakarami nilang pagsubok na dinanas. Kahit maganda ang kanilang ginagawa, may namahal, napagwiwikaan pa rin sila ng masama at sari-saring masamang salita, may namahal. Sapagkat katulad nga tayo na Kristo, kung manamahal, kung ang nangyayari sa ating malapay na ay mangyayari din sa atin, manamahal. Kaya nga, manamahal, salamat sa Diyos sapagkat hindi sila tumigil sa paglilingkod. Tayo ang nakinabang. Amen? Everybody say, praise the Lord. Manamahal, ang sabi ng banal kasulatan, handang sumunod sa tinig ng Diyos. Hindi na tayo ang driver ng ating buhay, kundi si Kristo na ang ating manamahal driver sa ating buhay. Kung saan tayo dadalhin, manamahal, kung saan tayo, manamahal, gagamitin ang malapay noon, yun po ang ating tungkulin. Amen? Everybody say, praise the Lord.
Basahin po natin Lucas 9:23 hanggang 24. Dito po sa Lucas, Kapitulo 9, talatang 23 hanggang 24. At sinabi niya sa lahat, kung ang sinumang tao ay ibig sumunod sa akin ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. 24. Sapagkat ang sinumang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay at mawawalan nito, dadapot sinumang mawala ng kanyang buhay dahil sa akin ay maliligtas nito yaon. Amen. Palakpakan natin ating mga Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Hindi naman po pala tayo malulugi. Sumunod lang tayo sa tinig ng ating dakilang Diyos. Sabi nga dito sa talatang ito, at sinabi niya sa lahat, kung ang sino mang tayo ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili. Talagang di na talaga tayo pwedeng driver sa ating buhay. Amen. Pasanin sa araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Eh di mayroon tayong mga krus sa ating pong balikat. Mayroon tayong pasan-pasan. Amen. May mga mabibigat talaga na kailangan natin tahakin na kahit napakahirap pero tuloy pa rin. Amen. Yan po yun sa pagsunod sa kalooban ng ating pinakamagpaisos. Sapagkat sabi nga ng 24, sapagkat ang sino mang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay, ay mawawalan nito. O, tingnan mo na mahal. Minsan pag umurong ka na, mahal, gusto mo, iligtas mo yung buhay mo, parang tatalikod ko sa yung tungkulin, mahal, mas lalo ka palang mawawalan. Amen? Datapwat sino mang mawala ng kanyang buhay dahil sa akin ay maliligtas nito yaon. Amen? Kapag hindi ka nag-aalala, naman ibigay mo talaga ang buhay mo buong buo sa ating dakilang Diyos, mas lalo kang pagpapalain ng ating malapaisos. Mapalakpakan natin ating malapainon. Mahinang palakpak, manamahal. Lakasan po natin. Hallelujah! Praise the Lord. Manamahal. Ang sabi manamahal, praise God, ng Juan 12:26. Basahin po natin ang talatang ito. Dito po sa Juan Kapitulo 12, talatang 26, kung ang sino mang tayo naglilingkod sa akin, ay sumunod sa akin. At kung saan ako naroon, ay doon naman doon ang lingkod ko. Kung ang sino man tayo maglingkod sa akin, ay si paralangalan ng Ama. Amen. Palakpakan natin ating Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Manamahal, tingnan mo, bigyan ka ng parangal ng Panginoon. Pagsusunod ka sa kanyang tinig, manamahal, sabi sa talatang ito, kung ang sino man tayo naglilingkod sa akin ay sumunod sa akin. At kung saan ako naroon ay doon naman ang lingkod ko. Kung ang sino man tao maglilingkod sa akin ay siya'y pararangalan ng Ama. O tingnan mo, mahal. Kaya kung saan ka gagamitin ng Diyos, manatili ka diyan. Amen? Sapagkat mayroong parangal dyan ang ating Panginoon para sa iyo. Amen? Kasi pangako ng Diyos, pagpapalain ka niya. Pag sinabi ng ating Panginoon, yan ay gagawin niya. Manumal, huwag ka lamang uurong. Pag umurong ka, manumal, talunan ka na. Amen? Mas mawawalan ka, sabi ng Biblia, kahit anong sikap mo, gawin mo, manumal, wala na pong pagpapalang darating sa iyo. Amen? Everybody say, praise the Lord. Kasi tinilikdan mo ang tungkulin mo sa ating dakilang Diyos. Pag saan ka ginagamit, pag naghahayo ka, maghahayo ka. Kung ginagamit ka, manamahal, sa patuloy na umawit, tungkulin yan. Kung ginagamit ka sa paglilinis ng CR, gampanin mo yan. Manamal, gampanin mo. Mamaya, manamal, makikita mo with humble manamal, pagsunod. Manamal, obey. Humble obey, manamahal. Yan po, manamahal, yan mo makikita ang pagpapala ng Diyos sa iyo. Palakpakan natin ating Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Sabi nga ng
Juan 8:34, 8:31, basahin po natin. Dito po sa Juan Kapitulo 8, talatang 31, sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon na nagsisampalataya sa Kanya, kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, kung magkakayo'y tunay na kayo'y mga alagad ko. Amen. Amen. Palakpan natin at malapay noon. Kung manatili tayo sa salita ng malapay noon, alagad tayo ng ating dakilang Diyos. Pag di tayo manatili, well, mahal, mawawala yung pagkaalagad natin. Amen. Ng ating dakilang Diyos. Amen. Everybody say, praise the Lord. Minamahal. Kailangan, minamahal, talagang patuloy. Sabagat mayroon po mga talagang dadanasin tayo. Kaya nga sinabi na ng malapay noon, wala siyang kahiligan ng kanyang ulok. Kaya kung ibig mo sumunod sa Kanya, minamahal, magdadanas ka talaga ng mga pagsubok sa buhay mo. Minsan kahirapan, minsan walang pamasahe, minamahal. Yan po naman ang mangyayari sa isang Kristiyano, minamahal. Ngunit sabi nga, minamahal, pag sumusunod ka sa Kanyang utos at Kanyang tinig, minamahal, manatili ka sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, minamahal, bigyan ka ng parangal ng ating pinakamahal na Jesus. Palakpan natin ating malapay noon. Everybody say, praise the Lord. Ang tunay na mananampalataya, minamahal, ay talagang iniwan na po lahat ng bagay na mahalaga sa Kanya. Amen? Talagang nung araw, baga yung iba nag-oopisina, tinawag sila ng malapay noon bilang isang manggagawa ng Diyos. Iniwan nila. May magaganda silang bahay, minamahal, na pwede nilang tirahan. Minamahal. May mga negosyo sila. Pwede silang mabuhay, minamahal, na may maganda silang ng bahay, minamahal. Pero iniwan nila. Tinis nila lahat ng bagay. Kahirapan, pag-uusik, tinis lahat nila, minamahal, nang dahil sa pagsunod sa tinig ng Diyos. Hindi naman sila nalugi. Amen? Yung ating mga beloved preachers, minamahal, na patuloy sumusunod sa kalooban ng Diyos, napakaganda ng kanilang mga sasakyan. Amen? Nalugi ba sila? Sabi ng malapay noon, pag sumusunod sila sa kalooban ng Diyos, paparangalan sila ng ating dakilang Diyos. Amen? Dangan nga lamang, minamahal, pag nakita nyo ang mga beloved preachers, minsan may sasakyan, pag-iisipan ng hindi maganda. Amen? Hindi ba kapi pwedeng pagpalain? Lahat ng gustong pagpalain ng mga beloved workers, magsabi ng malakas na praise the Lord. Gusto namin pagpalain. Pag pinagpala kayo, pagpapalain din ang mga manggagawa. Amen? Everybody say praise the Lord. Kasi nananalangin din po kami. Amen? Gusto namin pagpalain. Dangan nga lamang minsan, saan kaya kumukuha ng pang-tuition ng kanyang anak? Mayroong ganyang kaisipan mo na mahal. Yung kapatiran mainit na naglilingkod. Halos 4 na bisis mo na mahal. Dumadalo sa gawain mo na mahal. Pinag-isipan ng kapatiran na paminsan-minsan lamang dadalo. Pinag-isipan. Sinusuportahan yata ng church. Hindi niya naisip, ang Diyos ay buhay. Pag sinusunod mo ang kalooban ng Diyos, kailanman hindi ka pagkukulangin ng ating malpaisos. Kaya nga, unahin mo lamang ang kalooban at katuwiran ng ating dakilang Diyos. Lahat ng bagay, idaragdag ng ating pinakamahal na paisos. Tapos sasabihin mo, saan kumukuha ng pagkain niya? Saan kumukuha ng pantuition ng kanyang mga anak? Ang Diyos ba'y maiksi ang kanyang kamay? Amen? Pag sinusunod mo ang kalooban ng Diyos, lahat ng bagay, kayang-kayang suplayan ng malapay noon ang pangailangan ng kanyang mga anak na sumusunod sa kanyang tinig. Palakpakan natin ating malapay noon. Everybody say, praise the Lord! Manamahal, ang sabi ng mga kasulatan, dito sa Daniel 6:7 hanggang 10, manamahal, tignan mo, kamatayan, hindi siya umurong dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Basahin po natin, Daniel. Dito po sa Daniel Kapitulo 6, talatan 7 hanggang 10, ang lahat ng pangulo ng kaharian, ang mga kinatawan at mga satrapa,
Ang mga kasangguni at ang mga gobernador ay nagsanggunian upang magtatag ng isang palatuntunang hari sa kaharian at upang maglagda ng isang pasyang mahigpit na sino mang humingi ng isang kahilingan sa kanino mang Diyos o tao sa loob ng 30 araw, liban sa iyo o hari, ihahagis sa yungib ng mga leon. Ngayon o hari, papagtibayin mo ang pasya at lagdaan mo ng iyong pangalan ang kasulatan upang huwag mabago ayon sa kautusan ng mga taga-Media at mga taga-Persya na hindi nababago. Kaya't ang kasulatan at ang pasya ay nilagdaan ng pangalan ng Haring Dario. At na maalaman ni Daniel ng kasulatan ay nilagdaan ng pangalan, siya pumasok sa kanyang bahay. Ang kanyang mga dungawan ay bukas sa dakong Jerusalem. At siya'y lumuhod ng kanyang mga tuhod na makaitlo isang araw at dumalangin at nagpasalamat sa harap ng kanyang Diyos gaya ng kanyang dating ginagawa. Amen. Palakpakan natin ating mga Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Nagbago ba ang pagmamahal ni Daniel sa ating dakilang Diyos? Minamahal, itatapon siya sa yunib ng mga leon. Minamahal, kung hindi siya susunod 30 araw, minamahal, na hindi siya magpupuri sa ating dakilang Diyos. Pero minamahal, hindi po binago ni Daniel, minamahal, ang kanyang pledge sa malapay noon. Amen? Ang kanyang commitment sa ating malapay noon, hindi niya binago. Mas lalo minamahal, praise God, ginawa pa rin niya ang kanyang dating ginagawa. Amen? Everybody say, praise the Lord. Kamatayan. Minsan, manamahal, sa mga mananampalataya, nasa kawalan, o nasa pag-uusip, o kaya, manamahal, tinutuwid, manamahal, nagbago, manamahal, ang kanilang commitment sa ating malapay noon. Amen? Kasi manamahal, kailangan mo lamang tignan ang mga pangako ng Diyos. Kasi manamahal, sabi nga ng Lucas 9:62, hindi po pwedeng papasok sa kanan ng langit, manamahal, ang lilingon-lingon, manamahal. Uurong sulong na pananampalataya, ayaw ng ating dakilang Diyos. Amen? Kailangan, manamahal, steadfast forward. Amen? Everybody say, praise the Lord. Kasi dadanas talaga tayo ng, minsan, nakakaranas tayo ng mga pagsubok, pag-uusik. Pagwiwikaan ka pa ng sarit-saring masasamang salita. Basahin nga natin, Matthew 5:10 hanggang 11. Dito po sa Mateo, Kapitulo 5 hanggang 9. 5:10. 5:10 Kapitulo 5, hanggang talatang 12. 10 hanggang 12. Ganito pong pagkakasabi. Mapalad ang mga pinag-usig dahil sa aking katwiran, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad kayo pagka kayo inalimura, at kayo na pinag-uusig, at kayo pinagwiwikaan ng sari-saring masasama. Napawang kasinungalingan dahil sa akin. Mga galak kayo at mga agsayang totoo, sapagkat malaki ang ganti sa inyo sa langit, sapagkat gayon din ang kanilang pagkausig sa mga propeta na nangauna sa inyo. Amen. Palakpakan natin ating malapay noon. Everybody say, praise the Lord. O, tingnan mo na mahal, mapapalad pala tayo pag tayo nakakaranas ng ganitong bagay. Amen? Sabi nga, mapapalad kayo pagka kayo'y pinag-uusig dahil sa katuwiran, sapagkat sa inyo ang kaharian ng langit. Mapapalad kayo pag kayo'y inaalimura at kayo'y pinag-uusig at kayo'y pinag-iwika ng sarit-saring masama na pawang kasinungalingan dahil sa akin. O, tingnan mo naman, gagawin ka ng sasabihin minsan, hindi yan totoo ang Diyos mo dyan. Ano mahal? Pag nag-share ka ng Word of God, sasabihin nila, hindi totoo yung Diyos mo dyan. Uusigin ka, ano mahal? Marami kang madadanas na panlilibak. Ano mahal? Normal lang yan. Amen? Kahit pinagwiwikaan ka ng masarit-saring masamang salita, manumal,
gagawan ka ng mga kasinungalingan, minamahal, normal lang yan sa ating pong mga Kristiyano na naglilingkod sa ating dakilang Diyos. Amen? Yung mga tatapat na mga Kristiyano na patuloy naglilingkod sa malapad, dadanas talaga ng mga pag-uusig, pero mapapalad sapagkat kanila ang karyaan ng langit. Palakpakan natin malapad noon. Everybody say, praise the Lord. Sabi niya sa 12, magalak kayo at magsayang totoo sapagkat malaki ang ganti sa inyo sa langit, sapagkat gayon din